Narito na ang PTV Balita ngayon. Nilinaw ng Department of Justice ang balita ng umano'y pagbasura ng Korte ng Timor-Leste sa extradition case ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may desisyon na ang proper court sa Timor-Leste na kailangang i-extradite ang dating kongresista base sa mga inihain na merito. Sinusubukan anya ng legal team ni Teves na i-apela ito sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa bilang ng husgado na nagdesisyon sa kaso. Kumpiyansa ang DOJ na kakatigan ng korte ang naunang desisyon at haharapin ni Teves ang mga kaso na isinampa laban sa kanya. Giit pa ni Secretary Remulla, determinado sila na mapauwi sa Pilipinas si Teves upang mabigyan ng hustisya ang kanyang mga naging biktima. Sa ating weather update, napanatili ng bagyong Hiner ang lakas ito habang tinatahak ang pakanlurang bahagi ng Northern Luzon. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa Alicia Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 km per hour. Malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 70 km per hour. Ito ay kumikilos ng pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Dahil sa bagyo, nakataas ang signal number 1 sa Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Signal number 1 din sa Bulacan, northern at central portion ng Bataan, Aurora, northern portion ng Quezon, kasama ng Polillo Islands, northern portion ng Rizal at Metro Manila. Habagat naman ang sanhi ng mga pagulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental. May mga pagulan din sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Manakanak ang pagulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga nawalan ng tahanan sa nangyaring sunog sa Tondo, Maynila nitong weekend. Bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inasikaso ng liderato ng Kamara ang aagarang pagpapalabas ng 20 milyong pisong halaga ng tulong mula sa DSWD para sa mga nasunugan. Kaugnay nito, personal din na nagpaabot ng relief goods at iba't ibang ayuda sila Senador Bong Revilla, Cavite Representative Lani Revilla at mga lokal na opisyal ng Manila LGU. Matatandaan na sa 200,000 pamilya ang nawalan ng tahanan at kasalukuyan na nanunuluyan sa evacuation centers. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.